ating day 5. This is your last day for Module 1. Kasi by tomorrow, start na tayo sa Module 2 natin. And usually, bago mag-start ang Module 2 or yung isang module, nag-walkthrough muna ako. Okay, i-walkthrough ko kayo para sa incoming module. So, pero syempre, bago ko ako i-walkthrough, magre-recap tayo kung ano nangyari dito sa Module 1. Alright? And hahabulin natin kung may mga natira pa tayong lesson. So, yun. So, sabi ko nga, excited ako for today kasi we're diving into one of the most important parts ng ebook, guys. Ang ebook journey nyo. Ito yung finding your profitable ebook topic. Kasi kung hindi mo to tatargetin, walang saysay yung iyong pagsusulat ng ebook. Tama? Kahit ikaw pa pinaka-best writer dyan, kung mali naman yung topic mo, when we say mali, wala rin pinagdaan ng process, ay wala rin. Diba? Pero today, sisiguraduhin natin pasok sa market yan. So, alam mo, minsan kasi nakaka-overwhelm parang lagi natin dito, paano ba ako mag-umpisa? Di ba? Parang yung video yung sinend ko sa inyo kanina, parang dapat alam mo kung nasaan ka, para kung hingi ka ng guidance, at least yung tutulong sa'yo, alam kung saan kayo pareho mag-umpisa. Okay? Pero, sige, chill lang tayo, chill. So, mag-heads up lang ako guys kasi may mga madidiscuss ako rito na kailangan ng demo. Actual demo. Katulad ng parallel protocol network. Yung kaninang inabutan nyo, kailangan yun i-demo. Tapos yung keyword search, kailangan din i-demo yun. Okay? Pero para makasave tayo ng oras at hindi tayo masyadong abutin dito ng matagal, i-pre-record ko na lang yung pre-recorded na lang yung mga demo. Okay ba sa inyo yun? Para hindi tayo abutin dito ng matagal-tagal. Okay ba sa ayan? Okay, sige, padadalo ko sa inyo yun. Kasi I'm sure marami kayong mga gusto itanong after this. So, promise ko sa inyo, gagawin ko siya ng step-by-step pre-recorded na video. Okay? So, for tonight, again, as I mentioned, full walkthrough tayo para sa incoming nating module. So, tapos, once ready na kayo, kasi next week mag-start na tayo, when I say next week, next module 2, mag-start na tayo magsulat. So, ngayon pa lang kailangan, prepare din yung topic nyo, idaan na natin yan sa validation, i-verify na natin yan bago tayo magsulat ng ating actual ebook. Okay? So, panoorin lang ninyo yung mga pre-recordings natin para paano mag-validate or mag-verify ng inyong topic. Okay. So, ayan. Sabi dyan, pag walang topic, walang kita. Okay? Pag walang topic, walang kita. Simple lang ibig sabihin niya, kapag ang topic mo hindi nag-profit, hindi nabenta, walang kita, di ba? So, ano ang profitable ebook topic? So, para malinaw guys, pag sinabi nating profitable topic, ito yung nag-aabang na may nag-aabang na market na interested at willing magbayad doon sa sinulat mo. Okay? Kaya nga magkaroon tayo ng reality check, guys. Minsan, dahil sa excitement natin na gumawa ng ebook, di ba? Tapos, pag launch niyan, huwag kang magtaka hindi yan mabenta. Okay? Bakit? Kasi madalas yung mga nagsusulat ng agad-agad, walang validation na nangyayari. So today, I'll show you some simple hacks para sigurado tayong may market yung inyong susulating ebook. Okay ba tayo ron, guys? So, why validating your idea matters? Importante yan, guys, kasi ayaw naman natin na after all the effort, diba? Crickets lang yung audience natin. Gusto natin pag launch mo, may excited na bumili. Okay? So, when we say validation, this is also mean less pagod and more kita. So, win-win tayo dyan. Okay? Kaya yung dalas ko naririnig na, bakit ganun? Passionate naman ako dito na pili kong topic. True. Love mo yung topic, pero dapat mahal ka rin ng market. Tama? Hindi pwedeng one-sided lang. Kaya passion plus market talaga yan. Tandaan natin yan, guys, ha?
Okay. And then, ito na yung mga ways para ma-validate natin na magiging profitable yung inyong topic. Okay. Step number 1, may mga several steps dito guys. Bantayan nyo. Tingnan natin. Okay, para ma-validate or ma-verify natin na yun yung topic ay magiging profitable. Step 1, start with your expertise. So, unang tanong guys, ano ba yung alam mo na? Okay? Huwag mong maliitin yung experience mo kasi kahit pa, sabi ko nga, kahit ikaw pa yung chismis queen ng barangay, di ba? Kung pwede yung maging ebook. Kung pwede maging ebook yung story mo. Excuse me. Ebook about social media engagement. Yeah, charot lang yun. Pero totoo, ilista natin lahat. Sabi ko kanina dun sa video, ilista nyo lahat yung inyong mga ideas na dadaan sa isip nyo. Tapos pipili kayo ng top 3 na talagang pick nyo. Diba? Okay? So, balikan muna natin. Dito sa module 1, yung previously, ginawa natin yung expertise inventory, right? Excuse me. So, kung may list ka na, perfect. Kung nakagawa ka na ng list mo, ayos yan. Pero kung wala pa, sige, no pressure. Today, I hope na maliwanagan ka para i-push pa yung gagawin mong expertise topic. Okay? Ay, expertise inventory. Alright. Sige, next. That's your step 1. Step 2, para malaman mo, mag-validate mo na yung magiging topic ay magiging profitable, apply mo yung 3Ps method. O ito lang, doon yun sa video kanina, ha? Ano yung 3Ps? Paki-chat nga dyan. Tingnan ko, silipin ko yung chat. Ano yung 3Ps? Passion. Ano yung second P? Problem. And ano yung last P? Profit. Okay? So, passion. Pag sabi mo passion, nandun na kung interest mo ba talaga yun? Interest mo ba yung napili mong topic? Pag sinabi natin problem, yung bang topic mo ay solusyon sa isang problema or makakapag-resolve ba siya ng problem? Okay? And then, yung topic mo ba may potential bang kumita? Kung yes kayo dyan sa tatlong yan, go na kayo sa topic na yan. Okay? So, yan. Ayan. And then step 3, let's go to step 3. Ito na yung parallel protocol network. Ito yung inabutan nyo kanina. Ito, promise ko sa inyo, gagawin ko siya ng pre-recorded demo. Kasi medyo baka kainin yung oras natin ng matagal. Okay? Para mas solid yung presentation ko, wala akong mamimiss pag ginawa ko siyang pre-recorded, okay? Kasi step by step ko siyang gagawin. Pag sinabi natin parallel protocol, pasadahan ko lang guys. Pag sinabi natin parallel protocol network, parang ganito yung illustration nun. Para tayong nagtatanong ng direksyon. Doon sa mga nauna na dumaan sa dadaanan natin. Okay, parang halimbawa pupunta tayong Baguio. Di ba may mga iba-ibang daan papuntang Baguio. So, magtatanong ka dun sa isa, kumusta yung daan dito papunta rito? Kumusta yung daan papuntang Cannon Road? Wala bang hazard dito sa ganitong road? So, magtatanong ka dun sa mga unang mga nakarating na roon. Ganun lang yun. Tapos, kung i-apply natin siya dito sa ebook writing natin, ito lang yung parang, i-check mo lang yung mga competitors mo. I-check mo lang yung competitors mo, mag-check ka lang sa Amazon kung ano yung mga bestseller list nila, mag-check ka lang sa Google Trends, di ba? Mag-search ka lang doon, and mag-check ka rin sa mga FB page, kaya FB page or FB groups. Kaya guys, importante meron kayong mga nasalihang or sasalihang FB groups, kung ano man yung topic na mapipili nyo. Okay? So, ito, gamit na gamit to sa Google Ads, di ba? Kapag gusto mong manguha ng mga kliyente, di ba? Punta ka lang dun sa mga FB groups ng mga entrepreneurs, mga ganun. O ngayon naman, kayo naman, tatargetin nyo
ng mga FB groups yung mga pasok doon sa inyong mapipiling topic or niche, alright? So, pero when we say parallel protocol network, it doesn't mean na kokopyahin natin sila. Copying is not the goal. Magsiserve lang silang inspiration sa atin, di ba? So, ang goal lang is makita mo na may market talaga doon sa napili mong topic. Guys, nasusundan pa ba? Nasusundan? Okay pa ba tayo? Ayan. So, para lang, ano lang to, para ka lang gumagawa ng, para ka lang nasa spy mode. Hindi, research mode. Okay? So, titignan natin paano nila ginagawa or paano ginagawa ng iba yung paano yung marketing style nila. Hindi para manggaya, para malaman lang na may gumagalaw sa market. And then, proof na may mga buyers na umiikot doon sa topic na gusto mong gawin as your ebook. Okay, Dash? So, ito pa yung illustration para mas simple niyong maintindihan yung parallel protocol network. Halimbawa, nagpa-plan ka na mag-start ng small food stall sa kanto. Yung mga food cart, kunwari, yun ang gusto mong business. Siyempre, excited ka kasi favorite mo magluto ng mga street food. Kunwari. So, nandiyan yung fishball, nandiyan yung kwek-kwek, gano'n. Yun yung mga inalagay mo sa, sa food cart mo. Pero siyempre, bago ka bumili ng cart at mga ingredients, at mga lulutuin mo, mga gamit, for sure, mag-observe ka muna. Tama? Observe mo, check mo yung mga, kung may dumadaan bang tao doon sa spot na gusto mong pagtayuan ng cart mo. Baka naman walang tao roon, edi sayang lang. Diba? And then, kung obserbahan mo yung mga naunang nagtinda ng fishball, ng kwek-kwek, o yung naunang mga vendors doon, hindi mo naman, ibig sabihin ko, kopyahin yung mga katabing fishball vendors doon. Titignan mo lang. Okay? At obserbahan mo lang, titignan mo lang yung, halimbawa, marami bang bumibili sa kanya? Obserbahan mo yun. Ano yung flavor na mabilis maubos? Diba? Magkanong benta niya kada stick? Tapos may mga tao bang nagtatanong ng ibang sauce or product na wala pa siya? So yun yung mga pwede mong maging basihan. Yun yung pwede mong obserbahan sa kanya. So, ganun din sa parallel protocol network, guys. Bago mo i-push ang topic ng ebook mo, silipin muna natin kung may audience ba talaga doon sa topic mo para di ka mag-aksaya ng effort at oras. Okay? So, let's say naisip mong magsulat ng ebook about how to take care of pet turtles. Pagong. Alam niyo ba yung pagong? Paano raw mag-alaga ng pagong bilang pet? Okay? Medyo specific pero cool. Tama? So, ito muna yung mga i-check nyo. Kung gusto nyo i-push yung topic na how to take care of pet turtles. May YouTube ba na nagtuturo tungkol dito? Kung meron man, ilan yung views niya? May Facebook groups ba para sa mga pagong owners? Sa mga turtle owners? May mga nagtatanong ba sa TikTok kung paano mag-alaga ng pagong? And then, may nagbebenta bang turtle care kits sa Shopee or sa Lazada? Kung oo, ibig sabihin, may mga market. May market ka. Diba? Ibig sabihin, may mga tao na interesado at naghahanap ng information tungkol sa how to take care of your pet turtles. Diba, guys? Nasundan ba? Importante hindi natin, basta tandaan nyo, hindi natin sila kokopyahin yung mga competitors nyo. Ang goal natin ay makita kung may demand. Yun lang mindset natin. Para alam mo hindi ka mag-e-effort tapos wala namang audience. Gets ba? So, parang nagtatanong ka lang sa kanto, okay ba? Benta mo dyan sa kwek-kwek. Ganun lang. Okay ba yung bentahan natin sa kwek-kwek mo? Ayan. So, ang pinaka-gusto ko rito, guys, sa parallel protocol network, hindi mo kailangan manghula.
Yun yung mga practical application doon. Hindi mo kailangan manghula. May basis ka kung itutuloy mo yung topic mo or mag-a-adjust ka. Okay? Ganun lang yun. Ayan. Okay ba tayo, guys? Okay po ba? Malinaw ba yung malinaw ba yung parallel protocol uh, network? Okay. So, ito yung isa sa mga gagawin ko ng recordings. Okay? Next, step 4 na. So, step 1, dapat meron kayo ng expertise inventory. Step 2, apply nyo yung 3 Ps. Step 3, yung parallel protocol network. Okay? Now, let's go to step 4. Ay, step 3 pala yan. Step 4 na tayo. Ito guys, yung step 4 is about audience clarity. Audience clarity. Alamin mo kung sino talaga yung bibili ng ebook mo. Guys, think about the age. Para lang, di ba ito rin yung mga considerations pag gumagawa ka ng, nakapag-try na ba kayo ng FB ads? Sino na nakapag-run dito ng FB ads? Ito rin yung mga elements yung mga variables na kino-consider sa pag-FB ads. Alamin nyo yung audience clarity. Think about the age, the lifestyle, the interest ng target audience nyo. Kumbaga nga sa love life, para hindi ka nagpaparamdam sa maling tao. Di ba? Clear yung audience mo. Clear yung messaging mo. Ibig sabihin lang din, higher sale. Okay? Ganon. Kaya pag gagawa tayo, kapag magpo-prompt na tayo usually kay ChatGPT, ano yung mga requirements na binibigay natin sa kanya na nanggagaling sa atin? Yung topic and your target audience. Okay? So, dapat klaro yung dalawang yun. Gets, guys? Gets? So, that's your step 4 method. Okay? Para, para ma-validate mo or ma-verify mo na magiging profitable yung iyong ebook. Topic ng ebook mo. Okay, step 5, which is keyword research. Ito, gagawin ko rin ito ng pre-recording para hindi na tayo kainin ng oras dito ng pagde-demo. So, huwag ma-intimidate. Ay, naku, mga naman kayo, mga Google Ads naman kayo, di ba? So, hindi na tayo ma-intimidate sa keyword research kasi familiar na tayo dyan. Okay, so hindi ko na kailangan ko pa bang gawa ng demo to? Ang galing-galing niya na dyan sa ganito. Okay, so basic lang to guys. Google autocomplete. YouTube search suggestions. Saka Amazon categories. Yun lang yun. So, gusto mo yung keywords na may search volume? Yan, importante yan, di ba? Google Ads. Pero hindi super competitive. Parang hanap ng tambayan. Parang ganito lang yan. Hanap ka ng tambayan pero ayaw natin na masyadong crowded. Parang ganun lang tayo. Parang ganun lang yan. Di ba? Okay, next. Step 6 na. Ito guys, nakakatuwa itong method na to. Maraming gumagawa nito. Actually, isa na ako nag-try nito. Step 6 is pre-sell, pre-selling or poll your audience. Yung poll, P-O-L-L, diba? Optional pero powerful. Ito guys, ganito yan. I-try mo munang ibenta bago mo tapusin yung ebook. Gets nyo? Yung kahit nasa ka pa lang, nasa process ka pa lang ng syempre may topic ka na, may target audience ka na. Kahit nasa chapter 1, chapter 2 ka pa lang, guys, i-promote nyo na. Ibenta nyo na. Diba? Bago nyo tapusin. Para at least, doon pa lang, may gauge ka na kung may bibili. Kung may bibili, paano yun? Post mo na kagad sa, sa IG story mo. Mag-post ka na kagad sa FB groups ng mga poll about your topic, di ba? Pag may nag-inquire dyan, ibig sabihin, good sign yun na meron ka ng market, guys. Di ba?
Halimbawa, katulad nung pinost ko kanina, paano mo malalaman na bebenta yung ebook ebook mo? Yan po, pwede ko siyang gawing poll, di ba? Pag may nagsagot-sagot doon, pero hindi ko siya, pinost ko lang na gano'n. Pang teaser lang. Pag, pag merong nag-inquire doon, actually meron lang sa kanila, nagtanong kung paano. Ibig sabihin, may catch yung topic na yun, di ba? May catch yung topic na yun. Gets you guys? So, ibig sabihin, parang hindi mabigat din sa loob niya na, ako, talagang, alam niya, buong puso niyang ginawa yung ebook, matapos niya na lahat sa kanya i-launch. Might as well, ganito muna. Kahit nandun ka pa lang sa one-third ng ebook mo, ebook writing mo, ibenta mo na. Sabi ko sa inyo, effective yun. Promise, effective yan. Okay? So that's your step 6. Pre-sell your product or your ebook or all your audience. Sabihin mo lang muna yung audience ko sa topic mo. Pag maraming interesado yan, may market ka na. Alright? So, okay. So, let's make it practical, guys. Yung mga natutunan nating steps bago matapos tong session natin. Okay? So, kung gusto mong may napili ka ng topic, top 1 topic para sa ebook mo. Meron na ba? Paki-chat nga sa chat box kung may napili na kayo. Kahit man lang hindi pa siya top 1, may napili na ba kayong topic? May naglalaro na ba sa isip nyo na topic? Sige nga, tingnan ko nga lang. Kahit hindi pa siya final, meron na ba kayong naisip? Kahit hindi pa siya yung final. A few moments later. So guys, ito syempre may listahan kayo, di ba? Homework natin yun. May gagawa kayo na listahan ng ng topic nyo. And then, pipili kayo ng 3, yung top 3 nyo. Tama? So ganito, balikan ko lang guys So doon sa homework nyo, worksheet nyo, expertise inventory, tapos maglista kayo ron. Ayun guys, maximize nyo yung hanggat sa pa lang tayo, anong day pa lang yung training natin. Open ako for coaching, kaya nga meron tayong ganito, di ba? At one of the reasons kaya nilimit ko siya, kaya hindi ko siya iniranaan ng ads itong training na to. Kasi gusto ko muna at least maka-create man lang for a few. Di ba, yung maaalagaan. Kaya ako sa inyo samantalahin yung oras ko. Di ba? Ayan. So, ulit. Expertise, inventory, pipili ka ng 3, tapos tingnan natin, from the three selected topics, guys, pili ka na lang ng isa, syempre. And then, pa-approve natin sa isa't isa kung okay ba yung napili mo best for you ay best na, okay? So, idaan natin sa validation yung mapipili nyo, guys. Idaan natin dito sa mga steps na pinag-usapan natin. Kasi aralin natin itong mga steps, di naman natin i-apply, di ba? Wala rin, di ba? So, idaan natin sa paghingi ng opinion sa bawat members dito, and then hanggang sa ma-approve niyan at magkaroon ka ng final approval. Di ba? Parang thesis lang. Parang thesis lang. Pero, yan, para at least man lang, kung magsusulat ka na, nandun na yung confidence mo na, diba? Nandun na yung confidence mo na, bibenta tong topic na to. Kasi hindi lang ako yung nag-isip at nag-akala na ito na yung best topic, diba? At least, nakuhaan mo ng opinion yung ibang tao. Diba? Yun din yung way natin. Para, sa case ni Sheila, hindi niya pa ma-determine yan kung ano yung expertise niya. Di ba ang suggestion doon sa video, tanungin mo yung mga friends mo, kung saan ka magaling, ask them kung sa palagay nila, yung strength mo. Diba? May asawa ka naman, tanungin mo si Habi. Ikaw rin, Alvin, tanungin mo si Wifey, diba?
kunin mo yung opinion nila. O sa mga iba, mga close friends nyo, mga kamag-anak nyo. Kung nahihirapan kang alamin talaga kung ano yung pwede mong i-share, kung saan ka magaling. Diba? Gamitin niyo yung mga beshi. Sayang naman sila, kaya ka sila beshi, diba? Ayun. So, apply natin guys, apply natin itong mga steps na to para doon sa topic na mapipili natin. Okay? Sayang naman. Okay? Kasi next week magsusulat na tayo. Abulin niyo yung topic niyo. Okay? So, recap tayo. Bago tayo mag-Q&A kung meron. So, recap tayo guys. Una, start with your expertise. Siyempre, saan pa ba? Diba? Hindi ka naman magkukwento ng mga kwentong hindi mo talaga sigurado. Hindi ka naman mag-share ng mga kwento na hindi ka magaling. Hindi ka naman mag-share ng skill mo kung alam mo sa sarili mo na hindi yun ang strength mo. Diba? Number 2, use the 3P method. Number 3, apply mo yung parallel protocol network. Number 4, audience clarity. Number 5, gamitan mo ng keyword search or research yung topic. Number 6, try mo yung pre-sell or call, and then pag meron dyan sa 6 na steps na yan, at least one lang, gamit ka na isa, naku, pag di pa naman, pag okay na kayo dyan, ready na kayong sumulat ng inyong ebook. Okay? So, guys, huwag niyo suluhin. Kaya nga natin ginagawa itong ganito. Kaya nga 30 days yan eh. Kasi daanin natin sa process yung pagsulat niya ng ebook. Okay? Yun. So, tandaan natin yung ating mantra ha, guys. Progress over perfection. Ang mahalaga o maumpisahan, kahit if you think na hindi ka pa sure dyan, umpisahan mo lang. Malaking bagay na yan. Okay, Doc. Tapos na ako, guys. May tanong ba kayo? Guys, pag chat lang kayo. Kung doon pa lang sa pagpili ng topic, medyo struggling na kayo. Dapat malagpasan niyo yan. Okay. Okay? Wala na ba? Wala na? Guys? Okay guys, thank you so much ulit. Maraming salamat sa oras. And I'll see you again sa susunod nating live. Nandun naman sa calendar. Just keep checking your calendar para sa ating mga worksheets. Diba? Okay, so ingat Alvin, Sheila, ingat din. Maraming salamat. And goodbye.